So, hello mga kulit shop, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, nandito na naman tayo sa Sitio Ragatan, bangko din ng Cavite, ano? At dito po kami sa part na ito ngayon nagbablog dahil dun po ay minatumbang kawayan, hindi na po kami maka-pass through. Kanina nga po nilibing namin si Chiclet kaya may dala siyang pala. Alright, eto may dumating na naman tayong package mula sa Lazada, no? At ito ay matagal ko na na-order. In-order ko pa po ito ng 12/12 at dumating po ito ng after 3 days din, ano? Kaya lang ngayon ko lang po mabubuksan, December 23. Ito kasing dashcam ko, ayan kung makikita nyo ay meron na lang po siyang string. Siya po ay hindi na gumagana, hindi na siya napipindot dahil sira na po itong salamin niya, no? Pag tinanggal ko tong string na to, natatanggal na yung salamin, nabiyak na po kasi ano, nabiyak na. At hindi na rin po siya nagpa-function as dashcam, nakalagay na lang po siya dyan. So mangyayari lang po dyan, pag inopen natin yung ACC on natin, ayan, nabukas lang po siyang Cisco na ganyan. Pero hindi naman po siya nakakapag-record, ano. Tapos hindi na po mapindot itong mga buttons natin. Sira na nga po. 7 years na rin naman ang service niyan. Ayan, kaya medyo siguro lumutong na itong housing niya. Eto, umorder tayo sa Lazada ng 12/12 nga po, ano. At hindi ko alam kung anong itsura nito. Baka katulad lang din nun. Pero mas mura siya. Sold by Kimp Mall, ano. 799, parang ganun, no. 799 or 769, mga ganun po ang presyo nito. So tara, buksan natin at i-unpack natin tong ating dashcam kung ano itsura niya. Okay, so ngayon lang natin ito mabubuksan guys kasi nga tayo ay naghihintay ng oras para ma-vlog natin to. Ngayon lang natin ulit nagamit si Crosswind, no? Hindi natin siya nagamit ng ilang araw. Yung ating Altis ang ginagamit natin, no? Tsaka binlog natin. So ito guys ay One Kimp Mall, no? Nakakita nyo naman na nakapack naman siya na maayos. 6 years nga po or 7 years ay magpapalit na tayo ng ating dashcam. So yung dashcam natin dati parang nasa 1,000 plus, ito naman nasa 799. At may kasama pa po siyang 32 gig na memory card. So yun yung hinabol ko rin sa kanya, may 32 gig siya. So yung iba ay nag-offer sila ng 64 gig, kaya lang hindi ko alam kung yung vehicle black box na to or yung dashcam nila ay capable sa 64 gig. Kasi ang alam ko ang maximum size lang ng ganitong klaseng dashcam ay 32 gig, ano. So ito yung tsura niya, 1080 Full HD vehicle black box DVR. Meron siyang 4.3 TFT Full HD 1080p wide angles, night vision, supports 32 gig. Ayan, nakalagay 32 gig motion detection, cyclic recording at may G sensor. So buksan natin yung package guys. Okay, so ang laman niya is eto. Ayun, so plastic. So halos tulad lang din ng ating dashcam. The only difference is yung pindutan niya nandito. So dun kasi medyo nahihirapan ako magpindot-pindot. Dito siguro mas madali. So parang katulad to nung dashcam ng ating Altis. Ganito rin. Dito yung lagayan ng dashcam. Dito yung USB power niya. And then yung AV in or yung kanyang backing camera dito. Dismantle muna yung ating dashcam and then ikabit natin to. Yan, so ito yung kasama sa package and then ito yung kasama sa loob. Meron siyang yung pinaka charger niya. Yan, ganito siya. So halos katulad lang din naman ng ating charger, no? Yun, pareho lang. Baka nga hindi na natin tanggalin to para may extra na lang tayo. Pareho lang din naman siya. Ayan, iba lang yung pindutan niya dito, medyo mahaba. Ito, yung parang usual na charger. And then meron siyang kasamang strap, dalawa. Ayan, strap. Okay. And then yung parang pang kanyang backing camera. Okay, ito yung backing camera niya. And then meron siyang manual. So yun yung nasa package niya guys. Tapos ito kaya ko to binili kasi nga ang iniisip ko yung likod, yung nakalagay kasi doon sa advertisement nila ay aluminum, yung parang metal. Kaya so plastic lang din. So buti na lang hindi ako nakabili ng mahal-mahal kasi merong mahal-mahal nito. So yun, para mayroong magandang klase nito, 899 yata, hindi ko matandaan doon sa tinitingnan ko sa Lazada. Ang difference nila, parang aluminum yung likod, frosted metal. Ito hindi frosted metal, plastic. Ang isa pang downside nun ay nasa 1 month ang ihihintayin natin, 30 days ang ihihintayin natin sa pre-order. Ito 3 days lang dumating na.
kalasin natin yung ating dashcam. So alright, tatanggalin muna natin to, ano. Ayan, papakita ko sa inyo, tatanggalin natin tong tali. So ito, binuhulan ko lang kasi ito ng tali para hindi malaglag. So medyo matagal-tagal ko na rin itiniis yan. So nangyari kasi niyan, pagka nagbabibrate yung sasakyan, ayan, natatanggal tong salamin. So ganyan yan, natatanggal. Tapos itong mga pindutan, ayan nga, natanggal na yung, siguro sa init, tanggal na tong tornilyo niya, hindi na siya mapindot pagka kailangan siyang pindutin. Tatanggalin muna natin tong connection niya, and then sa likod, alisin natin yung strap. Tatabi na lang natin tong strap para magamit natin. And then itong tornilyo, itong cord, so alisin natin tong cord. So kinabit ko siya ng nano magic tape dati, no, para malinis. Okay, so tatanggal na natin tong charger niya. So ang gagawin natin dito, itatabi natin kasi baka bigla natin kailanganin. May pang extra tayo. Tapos dito naman sa gilid, tanggal natin. Siniksik ko lang to dito, guys, no. So mamaya kailangan natin tanggalin tong nasa likod niya. So mamaya na natin tanggalin yan pag kakabit na natin yung backing camera niya. So balik tayo dito sa harap, no. So ang gagawin lang natin is i-clip lang natin to dito sa ating mirror. So itong camera niya, so dito siya mapapapwesto, kaya dapat medyo i-slant nyo siya ng konti, no? Sideways nyo siya ng konti. Hindi siya pwedeng nakadikit ng ganyan. Medyo sideways siya ng konti. Tapos strap in lang natin to. Then ito naman sa kabila, oh. Strap nyo lang siya. And then kuhanin natin tong power nya. So, ito yung power. So hindi ko alam kung ano mas maganda ng power nito tsaka ito kasi nailaw yung dito. Pareho lang din naman sila. So ang gagawin lang natin, syempre, itong kasama niya sa bundle. Para if ever na masira siya, yun yung warranty niya. Okay, tsaka matest natin kung maganda ba yung quality nung kasama niya. Right, then, ayan. So ang gagawin natin is ikakapit ulit natin dito sa ating nano magic tape para hindi na makalat wiring. Tapos ilulusot lang natin dito sa kanyang side. Bukahin nyo lang ng konti, tapos dire-diretso yung i-insert sa loob. Then, insert nyo lang ng konti, tulak-tulak nyo lang para makapasok siya doon sa loob. So, basta nasa loob na siya, pwede nyo na ibalik to, yung weather strip nya. Then, sa ilalim, bahala na kayo maghanap sa ilalim ng kanyang susuotan. So, yung akin, ilalagay ko lang siya dito sa part. Ilalim mismo ng dashboard. Agapangin nyo lang kung hindi naman makakaabala at makaka sa driving nyo. Then diretso dito sa ating car charger, cigarette lighter ninyo. Then test natin muna, ACC on. Ayan, nag-red siya. Okay, nag-red siya, and then ito yung kanyang display. So para makalibrate natin, ayusin natin yung ating side rear view mirror, and then itong camera niya. So ayan naman guys, gumagana naman siya, no. Ilagay lang natin itong, okay, tingnan natin, menu. Ito yung menu. Yung pangalawa ay parang flower. Ito yung parang mga nakuha. Then left and right selection, then okay. So yan si Zane. So ito yung menu niya, and then ito yung left and right. So ang kanyang resolution 1080p, image quality 12, cyclic record 3 minutes, default lang tayo. Motion detection pwede nyong okay. Then white balance auto na lang, sharpness 0, EB 0, boot video yes. Alisin ko na lang yung boot video kasi yun naman yung parang ano lang, meron lang siyang parang screensaver niya naka off, audio on, parking wake, G sensor high, power off, auto power off, naka off naman siya. Time setting, so ilagay natin sa time setting. Time setting 2024. So left and right lang naman yung ating adjustment. Naka 24 hours siya. So ang 254 ay 1314. Language English natin. Date tag. So yung date tag natin is naka, para lagi may date stamp yung ating recording, ano. Then test natin tong memory card. So gumamit na ako ng 32 gig, no. Format natin, format TFT card. Okay. Tanggalin na natin tong plastic. So hindi ko alam kung malinaw guys, pero parang nalalabuan ako dun sa mga nakasulat, ano. Tapos hindi ko alam kung nagre-record ba siya kasi
hindi masyadong kita yung sulat. Puti kasi, siguro pag itim. Ayun, yan. So mayroon siyang mic, meron siyang TF card, charging, stamp, nakalagay naman. So hindi ko lang, parang hindi siya ganun kalinaw eh. Ewan ko lang. Medyo late yung sa white balance niya. Yan. So bago na lang natin i-adjust yung kanyang mamaya para pag diretso tayo sa daanan, medyo nakatabing kasi tayo sa daanan. So dito naman tayo sa kanyang backing camera. So meron siyang sticker na kasama. So ito pag-iisipan pa natin kung saan ito ikakabit Kasi yung dati ko na ikinabit ay sa labas ko ikinabit, kaya lang pumapasok yung tubig sa loob, Pag-iisipan muna natin kung saan natin ikakabit to. Tsaka hindi pwede mabasa ito dapat nasa loob lang talaga. So ang gagawin natin, tutusok lang natin siya dito, AB. Dito sa likod ilagay para maganda yung wiring natin. Ayan. Then, sasabit pa rin ulit natin dito sa ating nano magic tape. Then dito sa gilid. So patayin muna natin. So yung sa akin, ang ginawa ko, dito ko siya nilusot sa gilid. Nasa sa inyo naman kung sa inyo palulusutin, kung sa baba, kung dito sa pababa dito, magkakaras pa tayo ng yung mga sidings natin, Pero pwede rin siya para dire-diretso. Papunta dito, pababa, then papunta dun. Kaya lang, medyo bitin ang ating wire, kaya ang gagawin natin ganito. So, dito na lang muna tayo magkakabit, Pwede naman doon sa baba, dito. Papagapangan nyo sa baba, sa wire, sa carpet. Kaya lang dito ako naglagay kasi ayoko na natatapak-tapakan yung wire. Inisip ko kasi pag doon, pag hindi maayos ang kabit natin o tago natin ang wire, matatapak-tapakan siya, tapos yan, so dito, then napisiksik nyo lang dito sa loob. Pag nandyan na guys, kailangan nyo nang baklasin ngayon itong upuan natin. Yun ang medyo matagal-tagal, kailangan natin tanggalin to para may kabit natin yung ating camera. Natanggalin natin kasi itong mismong likod na to. So, para matanggal yan, gamit lang tayo ng 12. So meron siyang socket doon sa ilalim. Ito naman ay na vlog ko na dati pa. Tanggal ng third row seat. So hindi ko alam sa iba kung iba kasi kaya ayaw ikabit itong camera na to. Ayan, kasi magbabaklas na mga ganito, hinayaan lang na yung nasa harapan yung nakakabit. Kaya lang sa akin, para magamit nyo naman yung backing camera, edi ikabit na rin natin. Tuturuan ko na rin kayo. So meron pa yun sa kabila. Then ito namang sandalan, pataas naman yan. Babaklasin naman natin to, cover, yan, snap out lang natin. Then, etong dati natin, matatanggal na natin. Yan. So, after natin yan, para matanggal natin itong dating connection niya, kailangan natin tanggalin yung stoplight. So, eto yung red, na nakatap dito sa red din. Ito yung reverse light natin, Yan, siya yung nagbibigay ng power dun sa reverse light natin. So, ito yung tatanggalin natin, guys. So ito guys, itong red na to, ito yung itatap natin dun sa reverse light natin. So para pag nag-reverse tayo, ma-activate yung reverse at gagana yung reverse light natin. So ito yon, yung red. Yan ang purpose niyan. So para hindi na ako magputol guys nung connection natin sa reverse light. So ito na lang, puputulin na lang natin to, Dito na lang natin siya itatap. Yan, tapos balutan lang natin to. Then ikakabit natin tong sa red nung bago nating camera. Backing camera. So ito yon. Then kayo na yung bahala guys kung paano nyo siya ipupwesto dun sa ating sakyan. Yung iba dito pinapwesto yan. Nakaganyan siya sa loob. Yung iba naman, yung katulad na ginawa ko dati, inilabas ko nga siya. So ang problema pag nilabas natin, halimbawa yan, nakalabas yung camera ganyan para malinaw, nakalabas siya. Pag umuulan, naiipit kasi yung wire dito sa strip natin. Pag naipit siyang ganan, pumapasok yung tubig sa loob. So hindi ko ina-advise na ilabas natin yung wire natin. So mas maganda, nasa loob siya. So kung magagawa nyo ng paraan na mailulusot siya dito, yan, dito sa part na to, paangat dito, then papunta dun sa ating spoiler, mas maganda yon. Kaya lang, medyo mahirap ilusot lalo na kung hindi kayo yung nagkabit ng spoiler, mailusot kasi solid to, wala naman yung butas. So hindi ko nga alam kung paano nilagyan ng wire dun sa loob, sa taas. Dito na lang muna natin ikakabit dyan. So ganyan yung mangyayari dyan, nakaipit siya dyan. Okay, so for the meantime, hindi muna natin ikakabit to.
tinaran naman natin kung gumagana yung ating backing camera. Ayan, tapos open natin yung camera natin, ACC on. So nag-open siya. So pag open niya, tatry natin kung pag tayo ay nag-reverse. Ayun. So gumana yung ating backing camera, nag-reverse siya, no? Okay. Try natin ulit. Ayan. So nung naikabit natin yung ating backing camera, naging dalawa yung kanyang view. Sa harapan, then dun sa gilid, no? Sa gilid niya meron sa backing. Ngayon pwede natin siyang baguhin ng view dyan. Alam ko pwedeng baguhin yan. Ayan. So pwedeng yan back lang. Okay. Pwede naman na front lang. Pwede naman na kasama yung sa back. Para dalawa silang sabay na nagre-record. May ilaw yung backing camera natin, no? So, ibig sabihin, nakikita yung backing camera. So once na nakikabit na natin to guys, pwede na natin ibalik itong mga ano natin, covers natin. So pag naipwesto nyo na yung camera, kung saan nyo gusto yung camera, i-calibrate nyo na lang siya kung saan siya nakatutok, ano. So kayo na yung bahala magpwesto nun kung paano itututok nyo. Then ibalik nyo lang itong mga tinanggal natin. So sa pagbabalik, i-insert nyo lang naman to dun sa kanyang rubber. So yun, then ibalik lang natin tong upuan. And then yung sidings. So, ilalabas ko lang muna tong para pag ikinabit natin yung ating reverse cam. Alright, so naibalik ko na guys yung ating back seat, no, yung third row seat natin, at lobat na po kasi ako kaya hindi ko na masyado na videohan yung pagbabalik natin. So reverse method lang po tayo, no. So yun lang po yung ginagawa nating procedure kung paano tayo magkakabit ng ating dashcam, ano. So mamaya i-calibrate na lang natin sa 799 pesos, ano, napakamura ng ating dashcam na yan. Alright, so sana po ay minibag na naman ako pakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you in my next videos, bye bye!